Nanawagan si House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervie Luistro sa publiko na ipagdasal ang conviction ng respondent sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay ng kanyang paggiit na deserve ng mga Pilipino ang mabuting leader at mas maayos na bansa. Hinikayat din niya ang publiko na samahan ang House Prosecution Panel sa panalangin at manatiling kasama nila hanggang sa pagtatapos ng impeachment trial. Ayon kay Luistro, kapag nagdasal, dapat specific. Kaya hinihiling niyang ipagdasal ng sambayanan ang magiging resulta ng paglilitis. Humingi rin ng panalangin si Luistro para sa defense team ni VP Sara at para sa mga senator judges. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Luistro, To everyone, with all due respect, Father Robert, you mentioned Attorney Michael Boa. He is part of the defense. And I would like to give the recognition to the real part of the prosecution team, Attorney Marv Fua. To all our priests, to our prayer warriors, to our brothers and sisters in this parish, hindi po madali ang tumayo sa harap ng impeachment court. Hindi po madali na balikan lahat ng aming pag-aaral during our college days. Hindi po madali na maging sentro ng iba't ibang opinyon kaugnay ng impeachment process na ito. Nevertheless, we believe that there is honor to be at the forefront of this accountability mechanism. There is glory in defending the interests of the Filipino people. And there is fulfillment to be at the forefront in upholding what the Constitution mandates. We acknowledge our limitation. We acknowledge our imperfections. We acknowledge all our insufficiencies. But let me tell you, my dear brothers and sisters, all your prayers overpower them. All your support overpower them. Ultimately, everybody's love for the Philippine nation overpower kung ano man ang kulang sa mga prosecutors. And that is why we would like to thank and request, let us pray harder. Let us pray hardest. Not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kaparian. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan po nanggagaling ang paninindigan naming lahat, it is because we believe that Filipinos deserve better leaders. Filipinos deserve better nation. Filipinos deserve better republic. Kay Father Robert, sa lahat po ng mga pari na naririto, sa lahat po ng mga kababayang Pilipino, please walk with us. Please join us. Please be with us until the conclusion of this impeachment trial. Ang sabi po ng nanay ko, pag nagdadasal, dapat nililiwanag. Pag nagdadasal, dapat specific. Pag nagdadasal, dapat nilalakasan. Join us as we pray for the conviction of the respondent
in this impeachment trial. Maraming salamat po and God bless everyone. Kaugnay nito, nagpahayag ng positibong kaganapan si Attorney Lorna Kapunan, lead private prosecutor mula sa nakaraang pre-trial conference ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kapunan, sa wakas ay nagbago rin ng isip ang defense team dahil sa mauunang araw ng pre-trial conference ay tumatanggi umano ang mga abogado ni VP Sara na markahan ang nasabing kahon ng tax records mula sa Bureau of Internal Revenue or BIR. Giit ng panig ng prosecutors, makakatulong ito sa mas maayos na pagproseso ng madokumento sa impeachment trial sa Senado na magsisimula sa Lunes, July 6. Kasama na po ang buong impeachment process because as I have repeatedly said, hindi po ito para sa amin, ito po ay para sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Kagaya po niya sinabi ni Chairman Jinky, kami po sa private prosecutors ay nagpapasalamat sa misang ito, nagpapasalamat sa suporta ng taong bayan. At talaga naman ngayon na malapit na ang impeachment, kailangan po tayong manalangin. Hindi lang, sabi nga ni Father, hindi lang para sa prosecution or para sa defense, panalangin din natin ang defense, pero panalangin po natin na lumabas po ang katotohanan. So maraming salamat po. At kami po sa private prosecutors, full support po kami sa public prosecutors. Kasi po, kagaya ni Chairman Jinky, nakaka-inspire po yung passion nila para sa bayan natin. We are very much ready, no? As a matter of fact, 19 Congress pa tayo naghahanda. And I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July 6. Ma'am, ano inaasahan natin sa Monday? Quickly lang, ano pong inaasahan natin mangyari on Monday? Well, possibly the opening statement at saka yung mga pending motions, no? So, I hope you understand we cannot comment too much on the merits and that is why yun lang muna ang masasabi natin. Ma'am, have you submitted your list of witnesses sa impeachment court for next week? Ang nangyari po nung nakaraang mga araw, alam niyo po kasi, sorry walang media doon, pero nag-pre-trial conference. Sa pre-trial conference na yan, linatag lahat ng documents, lahat ng witnesses, lahat ng legal issues, lahat ng stipulations, kung merong admissions, at lumabas na ang pre-trial order. So nakalista na sa prosecution, sa amin po, 57 witnesses. Sa defense, mga 20-something witnesses. Ma'am, ba't ipapresenta niyo po for next week? Na i-submit niyo na po ba sa impeachment court? Meron na kaming sinubmit kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise. So, Ma'am, to be clear, ito po yung mga witnesses for threats kasi yun po yung nasa unang order of sa presentation. pre-trial order, yun po ang una, threats po. Yun lang ang masasabi ko. Yung comment niya sa pre-trial order na file na. We filed our comment yesterday. What does it contain, ma'am? I cannot disclose the gist of our comments. No? Hintayin natin ang pre-trial court na mag-order mag-comment sa comment namin. No? Ma'am, but do you have objections in the comment? No, we're very happy with the pre-trial order. Konti na lang mga technicalities lang. But Pero may reiteration ng pag-open ng BIR box po doon sa comment. yes. And pumayag naman, ang magandang nangyari sa pre-trial, pumayag rin ng defense na markahan yung mahiwagang BIR box. Pero kung ano ang disposition ng impeachment court, hintayin na lang natin sa trial. Ma'am, reiterate your... Court, in open court po yung
Ang position ng prosecution ay dapat transparent, dapat sa impeachment court. Hindi pwedeng i-executive session ang mga ebidensya. But we will leave it to the discretion of the impeachment court. Ma'am, reiterate niyo rin po ba yung allowing private prosecutors to examine witnesses sa comment ninyo? Allowed naman po yan. That is allowed in the Senate rules that the private prosecutors, kami po, under the control of and supervision of the public prosecutors, is allowed to present witnesses. Ma'am, but the defense is opposing that, di ba? We leave it to the trial court, no? Kasi impeachment trial court, kasi malinaw na malinaw sa Senate rules na private prosecutors are allowed in the presentation of evidence. Trial of the century, trial of the century. Po, Trial of the century. trial, this is the trial of the century. Sana itong trial of the century hindi mag-last ng isang century. Ma'am, may presentation of witness po ba sa Monday or wala pa po? In opening arguments, pero ang first day of trial, ang first day sa kalendaryo ng impeachment court is 3 days next week, 6, 7, 8 ang presentation of prosecution witness. Pero nakalagay rin sa impeachment rules, Senate impeachment rules, na there will be opening statement from the prosecution and an opening statement from the defense. Ma'am, so sa So Monday, meron po or wala pong presentation of witnesses? we are ready to present our evidence, no, on Monday. Present 3 witnesses. One with ang rule dyan is one witness a day. There's a one na-submit witness. niyo na po na list of witnesses for next week? We cannot disclose, no? It's a matter of strategy. Yun lang. Maraming salamat po. Samantala, ilang araw bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na July 6, nagpaliwanag si House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon tungkol sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ganda gabi. Mahalagang pag-usapan po natin ngayon yung pong pagtatakbo nito pong paglilitis sa darating pong July 6, no? Pero mahalagang pag-usapan yung pong 4 na articles of impeachment. Sa darating pong Lunes, magsisimula po tayo sa pagbabanta ng ating pong pangalawang Pangulo, sa ating pong Pangulo at miyembro ng kanya pong pamilya. Pangalawa, isasalang po yung confidential funds misuse, no? Kung saan po nagpapasoli ang ating pong Commission on Audit ng 448 million ng confidential funds personal mula po sa atin pong pangalawang Pangulo. Pangatlo, yung pong bribery, kung saan nagpamudmod ang atin pong pangalawang Pangulo ng pera sa mga empleyado po ng Department of Education. At panghuli, yung pong hindi maipaliwanag na yaman ng atin pong pangalawang Pangulo at SALN violations. Mahalaga po itong mga artikulo po na ito dahil pagpapakita po ito noong pong tinatawag na betrayal of public trust. Dahil ito po susikapin na ng atin pong prosekusyon na mapatunayan sa buong tagal po ng atin pong paglilitis. Pero sa dulo-dulo, mahalaga yung pong partisipasyon ng atin pong mga kababayan. Tunghayan po natin ang ating pong paglilitis, makilahok po tayo dito po sa laban po na ito. Ganda araw, 4 na araw na lang po bago ang paglilitis sa July 6. Ang paglilitis po ng atin pong pangalawang Pangulo. Kompleto na ang mga ebidensya, kompleto na po ang mga dokumento. Inaantayin lang po natin yung pong pagbubukas ng pong BIR box. Mahalaga po yung pagbubukas ng BIR box dahil kasama po ito doon sa pagpapakita ng pong most complete picture ng kayamanan po ng atin pong pangalawang Pangulo. So hopefully, mabuksan po ito ng Senate Impeachment Court kapag ka po nag-convene na po sila sa darating pong July 6 or kung saan man pong araw po ito pagpapasyahan. So yun po muna, magkita-kita po tayo sa July 6, unang araw ng paglilitis ng ating pong pangalawang Pangulo. Maraming salamat. Ilang araw na lang kung Zia ay malapit na ang paglilitis kay VP Sara Duterte. Kumusta po yung paghahanda? Yung mga last minute preps ba ito, Kong Zia? Yes, ito yung sinasabi nating nasa dulo na tayo ng pag-uumpisa, no?
matagal naman tayong naghahanda. Ang House Prosecution Team, matagal naman naghahanda. Ang inaantay talaga natin ay yung PETSA, kung saan talaga magsisimula ito. Hindi lang tayo, ang House Prosecution Team, ang nag-aantay, no? Ang taong bayan nag-aantay dahil sa ngayon, umabot na tayo dun sa punto na yung taong bayan. Kasi sabi nila, okay, kailangan na talaga natin, kailangan talagang mag-proceed itong impeachment dahil nasa konsaligang batas ito. Pero ang tanong, kailan ba? So ito na yung kasagutan tuon sa katanungan, no? Na ito na yung oras o yung panahon kung saan sabi niya nga kanina makikita na at malalaman na ng ating taong bayan yung mga ebidensya na matagal na nating pinag-uusapan, isang taon na, no? Yung kasagutan sa confidential funds, kasagutan ng Vice President doon sa mga unexplained wealth niya, yung kasagutan niya doon sa aligasyon ng mga bribery na ito naman yung nagbigay ng testimonya ay yung mga empleyado ng Department of Education. Mabigyan din natin ng kasagutan kung yung kanyang pagbabanta sa ating Pangulo. So ito na yung oras na malalaman na ng taong bayan at mapapakinggan na, no, ng taong bayan yung specific na particular na mga ebidensya na hindi nakita at hindi narinig nung oras na tayo sa House of Representatives ay nagko-conduct ng confirmation hearings. Ay, Kong Zia, yung pagkakasunod pala ng sakdal o yung articles of impeachment ay parang 4132. Tama ba? Oo. Ang mauuna po yung Article 4, yun po yung pagbabanta, yung grave threat, no? Ang pangalawa po na pag-uusapan na artikulo ay yung SALN, no? Yung unexplained wealth. Pangatlo po yung yung confidential funds, panghuli yung bribery. So tama po yung numbering nyo, mamaan. No? Ay, itaya natin sa loto. 4132. Kung Zia, ay naikamada na ba natin yung pagkakasunod-sunod din, yung mga testigo na ipatatawag, wala bang umaatras? O meron din ba tayong surprised witness? O kung ano yung napag-usapan sa pre-trial conference, yun din ang masusunod? Well, from the very beginning, ang House Prosecution Team naman ay very transparent doon sa ninanais nitong takbo ng trial na ito, no? Yung lahat ng mga dokumento, mga ebidensya, pati na rin yung mga posibleng tatayong saksi, no? Kong Zia? Yes, lahat ito na... Medyo nagcha-choppy lang po kayo. Magandang hapon po ulit, Kong Zia. Magandang hapon, Sandro. Maan, narinig niyo ba ako? Ayan, Okay. loud and clear. Ayan nga. Okay, pasensya na. Oo. Kung Zia, ulit Pasensya yung na, tanong tandaan. kanina, Oo. yung last minute preps ninyo, kung may surprise witness, may mga umatras ba? So yung kamada nyo ng mga dokumento, ng pagtawag sa mga testigo na ayos na po ba? Well, unang-una naging transparent naman ng House Prosecution Team, no, from the very start, dahil nakalatag yung dokumento, yung mga ebidensya, pati na rin yung list ng potential witness. Pero yung mga witness kasi, isasubmit natin yan sa korte. Of course, sila naman talaga yung mag-i-issue ng subpoena at saka invitation, no. Ang atin lang is kaya natin nilista ito sa ating magiging kaso ay dahil una, expert sila doon sa pag-uusapan na ilalatag ng prosecution ayon sa mga articles of impeachment. Pangalawa, meron talaga silang first-hand knowledge, no? Doon sa mga allegation na napapaloob sa articles of impeachment. So, sa ngayon, ano pa naman binigyan tayo ng ilang days, no? I think last deadline bukas para magkomento doon sa pre-trial order na ni-release ng korte at inaasahan natin na yung mga nilista natin na mga potential na witness ay mag-a-appear yun, no? Depende rin yan kasi kung papaano yung flow ng trial, no? So ultimately we are hoping that the court will grant, no, the issuance of the invitation dito po sa mga lista po natin na mga
witnesses. May pabor ba kayo sa sa lahat ng 'yon, or may komento pa kayo, may dagdag, may nais alisin? Well, sa ngayon, nag-comply naman talaga ang House Prosecution Team, no, sa lahat ng directive ng Senate Impeachment Court, no. Rather, ang atin lang naman is pagdating naman doon sa whether we agree or not, may mga kasi ang pre-trial order talaga na nangyari talaga is hindi naman talaga nila ma-resolve. Alam naman po natin yan. May mga comments po tayo doon sa mga naging motion ng depensa. In fact, karamihan sa mga naging motion ng depensa, tulad halimbawa yung itong sinasabi nilang sinasabi po nilang mga ipapasa nila na ang i-adapt nila ng mga mga witnesses, no, na galing sa atin. Tayo nag-agree na lang para hindi na ma-delay pa ng ma-delay itong trial na ito. In fact, yung mga comments na binigyan natin, halimbawa, yung sa opening of the BIR box, sabi nila, una, hindi sila pumapayag na maski man lang yung simpleng marking, no? Gusto nila ay, una, tinutulan talaga nila. So, tayo naman, we requested the court na mamarkahan naman to, hindi naman to admission of evidence na eh. So, ngayon, hindi na rin tayo nag-push through with that with really pushing for the opening, no, kasi baka magkaroon pa ng delay ng mas unnecessary delay. So nagpapasalamat tayo dahil later on nalaman naman natin sa kanila na they are now willing to open the box provided na nasa executive session. So, sige na lang kasi wala naman hindi natin alam kung ano ba yung executive session na yan, no? Wala mo naman sa Senate rules yung executive session, pero sige na lang. Di pumapayag na tayo, basta lang hindi lamantala yung sinasabi nating actual na trial. So, lahat naman ito, na-explain naman even before, during the press trial conference, and either after the pre-trial conference. What I can tell you right now is that kung ano man yung magiging komento o ilalabas na komento, kasi sa ngayon pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel, no, anong magiging komento natin sa pre-trial order. What I can tell you is that kung ano magiging komento doon ay para mas mapadali ang court at the same time mag-comply sa lahat ng direktiba ng korte. Kung di ako nagkakamali, Kong Zia, 57, tama ba yung testigo na ilalatag ng House Prosecution Panel? Kumusta po yung seguridad nila? May impormasyon ba na baka lang ay may nananakot sa kanila, no? Nagpapadala ng mensahe na upang hindi sila humarap o matakot humarap sa trial proper? Pag mag-umpisa naman ng impeachment trial, I'm sure provided ang mga testigong ito na tatayo dyan ng security, no. Isa na rin sa naging rason kung bakit naging closed door yung pre-trial conference ay para hindi mabunyag, no, ang identities ng mga potential na mga magiging witness, no. Pero sa palagay ko, tiwala naman tayo sa may provide the security kung kinakailangan. Hindi lang ng Senado, dahil ang Senado, ang ating Sergeant at Arms sa Senado is more concerned about yung premises, no. But even assistance from our security agency ay we are confident na makakapagbigay naman sila kung kinakailangan. So tayo naman, wala naman tayong naririnig so far, no, sa ngayon na may mga banta sa magiging potential na mga saksi diyan sa impeachment court. Hopefully tuloy-tuloy na at wala na tayong marinig na banta, no. Kasi pag nagkaroon yan ng mga ganyang klaseng usapin ay para namang isa yan sa mga sinasabi nating effort, no, para hindi mapakinggan yung katotohanan. So I'm sure hindi natin hayaan yan at makikipag-coordinate
ang korte, we are confident that the court will will request for a necessary additional security should it is required, no, by once the trial begins. Should there be any necessary additional security from the agency, I'm pretty sure and we're confident that the Senate Impeachment Court will really seek the assistance of our security agencies. Kung Zia, handa po ba tayo sakaling muling dumulog ang depensa o kaya yung minorya sa Senado sa Korte Suprema? Kasi nga hanggang ngayon hindi pa nare-resolve yung issue doon sa jurisdiction na kini-question nga ng minority. At there are instances na itong depensa naman ay maaaring questionin din yung due process o yung pagbibigay ng pagkakataon sa Vice President na makasagot o maging patas yung pagtingin dito nga sa isasagawang impeachment trial. Ready po ba ang House Prosecution Panel sakaling muling dumulog sa Korte Suprema? Well, ito yung impeachment court, ito na yung pinaka legitimate and democratic na paraan ayon sa ating saligang batas para mapakinggan yung side ng respondent, no? Sa atin naman sa House of Representatives, nakita naman ng buong bayan paano tayo naging conscious doon sa pagpo-promote and pag-exercise, pag-practice natin during the confirmation hearing ng due process, no? In fact, kung matatandaan nyo po, pag may mga questions na probing o leading question, hindi ina-allow ng ating chair, no? Kung babalikan nyo po yung naging confirmation hearing. Pangalawa, nakita naman ho natin kung paano every after discussion ng every article, tinatawag yung respondent. Sila ho mismo yung ayaw pumunta. Sila ho mismo yung hindi nila binigyang pansin or hindi sila nag-attend para sana ay opportunity yon para kanila ay mapapakinggan ng taong bayan at kanila ay masabi, no, ang depensa ng respondent. Sa palagay ko man, ang magiging trial ay patas naman ito, impartial naman ito, no? Ang magiging paksa lang talaga dito ay yung ebidensya na may poproduce ng prosecution at magagaling naman ang mga depensa, no? Mga members ng defense team ng respondent ng Vice President. So ito na yung pinaka-democratic na pinaka-legitimate na paraan para isulong itong impeachment trial na sa alam naman natin sa saligang batas ay ang Senado lang ang meron lang kapangyarihan para pag-usapan ito. Pero kung Zia, kung sakasakali naman na dumalo si VP Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, handa rin tayo, lalo na't kung ang uunahin ay yung Article 4, yung mga pagbabanta nga, diba there's no better way na sumagot kundi ikaw mismo na inaakusahan na pwede ring maging witness para sa sarili mong depensa. Hindi natin hindi natin pinipredict na that might happen, but that could possibly happen, no? We're not saying that these are the option, pero I'm not really preempting what would be the reaction or the response of the court, pero mukhang klaro naman po, no, sa ating saligang batas na pagdating sa impeachment, ang Senado lang yung mayroong kapangyarihan na maglitis sa Vice President as to any legal or technical issue that she might use to question the legality and the constitutionality of the process. Mukhang para sa akin, the Supreme Court might probably, no? Hindi ko lang alam kung how the Supreme Court would react to this, but it's very clear. Ang mga huwis natin ay alam naman, very very clear po naman talaga na it has gone through the regular process, the legitimate process. There were complaints filed and endorsed by members of the House. It went through the process of exercising the constitutional mandate of the House.
when it was approved, it was transmitted as what the Constitution required for the process to proceed to the Senate to try and decide. So, hindi ko alam kung paano nila i-frame yung kanilang argumento to question the entire process, pero isa lang yung magiging, isa lang yung magiging message na sa taong bayan. Ayaw talaga niyang sumagot. Ayaw talaga niyang patunayan sa taong bayan. Yung sinasabi niya na they're ready to face the charges in the proper forum. Ito na yung proper forum sa Senado kung mayroong pagkakataon na yan ang gagawin nila, isa lang na magiging message sa taong bayan yan. Ayaw nilang sumagot, wala silang maisagot. Alright. Kaya Sige po. technical na lang nila. Ayun, yun yung importante, no? Na tignan sa lente kung paano yung magiging diskarte ng depensa. Kasi yun yung magsasabi kung talaga bang walang kasalanan ang pangalawang Pangulo o kung idadaan ito sa teknikalidad, baka nga ganun yung maging pagtingin ng taong bayan. Na baka nga kasi hindi kayang panindigan o hindi kayang depensahan doon sa mga gagamiting mga hakbang. Sige po. Kasi yes, idadagdag ko lang, Sandro, no? Very basic lang naman. Kung wala ka naman talagang kasalanan, wala kang ikakatakot, no? Kung wala kang kasalanan at meron talagang sa'yo, mga akusasyon sa'yo, mas gusto mo pa nga na magkaroon ng pagkakataon para depensa ng sarili mo Kasi yun na yun, yung paraan para, pabulaanan yung lahat ng aligasyon. So, I think they should welcome this as an opportunity for them to really defend the respondent. Kung talagang wala silang paglabag sa Constitution na ayon sa aming charge sa articles of impeachment, no? So, it boggles the mind now. Should there be any event that, probably, and we're not saying that it will happen or they will do this, but based on your question for probably hypothetical, then it will send a clear message to the public that they don't have really any answers to provide to the court to really belie or to really oppose or to really defend and counter the arguments, defend the Vice President and counter the charges filed under the articles of impeachment. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.